Magandang umaga po muli sa ating pagpapatuloy. Nais kong buksan natin ang ating mga Biblia sa aklat po ni Lucas, kabanatang 10, talatang 1 hanggang 12. Dito po natin hahalawin ang ating mga pag-uusapan ngayong umaga. And gusto ko na maging isang payak na pagtatalakay ito sa pagbaybay ng mga talata na naririto. 12 lang naman po ito. Pero marami pong kayamanan ang nakasilid sa mga talatang ito. Basahin natin. Ano po? Sundan po ninyo sa inyong mga sariling sipi. Lucas, kabanatang 10, talatang 1 hanggang 12. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ang Panginoon ay humirang. Humirang din ng 70 iba pa. Sinugo niya sila ng dala-dalawa sa kanyang unahan. Sinugo niya sila sa bawat lungsod at dako sa kanyang pupuntahan. Sinabi nga niya sa kanila, ang aanihin ay totoong marami, ngunit ang manggagawa ay kakaunti. Ipamanhik nga ninyo sa Panginoon ng pag-aani na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang mga aanihin. Humayo kayo, narito, sinusugo ko kayo tulad ng mga batang tupa sa kalagitnaan ng mga lobo. Huwag kayong magdala ng kalupi o bayong o panyapak. Huwag kayong bumati kanino man sa daan. Sa alinmang bahay na inyong papasukan, sabihin muna ninyo, kapayapaan ang mapasabahay na ito. Kapag ang anak ng kapayapaan ay naroroon, ang inyong kapayapaan ay mananatili roon. Ngunit kung wala siya roon, ito ay babalik sa inyo. Sa bahay ding iyon kayo manatili, kainin at inumin ninyo ang anumang bagay nila, sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang upa. Huwag kayong magpalipat-lipat sa mga bahay-bahay. Sa anumang lungsod na inyong papasukin at tinatanggap kayo, kainin ninyo ang mga bagay na inihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit na naroroon. Sabihin ninyo sa kanila, ang paghahari ng Diyos ay dumating na sa inyo. Alinmang lungsod na inyong papasukin at hindi kayo tinatanggap, lumabas kayo sa mga daan ito. Sabihin ninyo, maging ang mga alikabok na nakakabit sa amin mula sa inyong lungsod ay aming ipinapagpag laban sa inyo. Gayunman, alamin mo ito, ang paghahari ng Diyos ay dumating sa iyo. Sinasabi ko sa inyo, higit na magaan pa ang parusa sa lupain ng Sodoma sa araw na yon, kaya babatahin ng lungsod na yon, kaysa babatahin ng lungsod na yon. Pagpalain ang pagkabasa ng salita ng ating Diyos. Ang mga kasulatang ito, mga kapatid, ay dito lang natin matatagpuan sa aklat ng Lucas. Hindi katulad ng Great Commission. Ito ay may tala sa 4 na Gospels writers at in the book of Acts. The full story of the sending of the 70 or the 72 is only recorded by Dr. Luke dito po sa kanyang Gospel. At napakahalaga nito kasi ito ang nagsasabi sa atin ng pagbukadkad ng gawain ng paghayo na pinag-usapan natin kanina. Matapos isugo ng Panginoon, yung 12, yung 12 disciples, ito naman ay 70 o 72 naman ang sumunod na kanyang isinugo. Kaya nandun yung salitang rin, no? Doon sa chapter, sa verse 1. Sabi niya, pagkatapos din ng mga bagay nito, ang Panginoon ay humirang din. So ibig sabihin, may prior reference ito. Now, saan ba kinukuha yung kaisipan ng 70? O 72. Of course, ang Old Testament po natin ay Hebrew and Greek. Yung tinatawag na Greek translation ng Old Testament Hebrew ay Septuagint. At doon, sa pagkasulat doon ay merong 72 na descendants. Ito po ay to the known world during that time, merong itinuturing na 70 mga lengguwahe o mga people groups na sinisimbolize ng number na ito. Sabi, the roots of this specific number traces directly back to the table of the nations in Genesis 10. So, sa lumang tipan yan. So parang sinasabi dito ng ating
talata na ito ay universal na command ng Panginoon na pinakalat na sa buong sanlibutan yung balita dahil nire-represent na rito yung lahat ng group of people or the nations na gustong maabot ng Panginoon para sa mga disipulong ito. At sabi, sa Reformed typology, pag pinag-aaralan natin po yung mga symbols, no? Maaring ito ay reversal nung nangyari sa Babel, di ba? Sa Babel, ay sabi, imbis na sila ay nagkaisa, mali ang kanilang pagkakaisa. Sabi nila, let us make a name for ourselves. Gumawa tayo ng pangalan para sa sumikat tayo, no? O para sa ating sarili. And let's make a tower that will reach heaven. So God from that tower went down from heaven to confound their language. So hindi sila nagkaintindihan. Yung malaking project nila ay nabimbin kasi yun ay disobedience na sa Panginoon. Pero sa panahon naman ng Pentecostes o ng layunin ng Panginoon, yung iba-iba namang lengguwahe na naandoon sa pagpupulong ay naunawaan nila yung iisang mensahe. So it was then a unifying event na bagamat iba-iba, 16 distinct languages yung nadinig ng mga tao. Pero sabi nila, isn't it that these are Galileans? Hindi ba mga taga-Galilea ito? Bakit nadidinig natin sila sa ating sariling wika? So nakita natin dito na apparently this is looking at the broader picture of how God would want to reach out to His people. Sabi, this mission is the deliberate reversal of the Tower of Babel. It serves as the direct fulfillment of the promise to Abram during that time that all the nations would ultimately be blessed. Ibig sabihin, mga kapatid, sa pag-abot na ito, pagsusugo ng 70 o ng 72 ay kasama na yung mga hintil. Kasama na tayo, no? Doon sa layunin. Kaya makita natin yan, the scope for the 12 was Israel, symbolizing the 12 tribes, and the mission of the 72 symbolizes the nations of the world. Makikita natin sa tatlong bahagi nito, yung scope, expanding beyond the 12 tribes of Israel towards the entire world. Sabi ng Panginoon, di ba? From Jerusalem to Samaria, Judea, and unto the uttermost part of the earth. At nakita natin, open-ended pa yung writing ni Luke in Acts chapter 28 kasi ang senaryo nung iniwan yung kasulatan ay nangangaral pa si Pablo. No? Ibig sabihin, di pa tapos. Nag-extend pa yung ministry of pushing the gospel to beyond the borders ng Rome. So, pangalawa, sabi dito is the reclaiming the nations. No? Pag-aangkin ng Panginoon, pagbawi. Actively gathering what was scattered at Babel. At ang Panginoon mismo na sinabi, ang Panginoon ng pag-aani is asserting His direct ownership over every town and place on earth. So, dapat makita natin ito. Palaging titingnan natin, paano ba umuugnay sa atin ito? As a local church in a specific place, paano ba nag-apply ito sa atin kung ganitong nagiging malawak na yung mga bagay na gustong ipaabot ng Panginoon sa atin? Kasi way back during the time ng Panginoon, ganito na yung nais niya mangyari. Siyempre, intergeneration, marami ng mga tao pinanganak. Hanggang ngayon, masusurprise pa rin tayo, may mga taong walang pagkakilala sa Diyos. At again, to give you a live example, mayroon pong isang member sa amin dati na nakikipag-date sa online dating. At yung mga manliligaw niya, mga banyaga, pumupunta sa church namin, Amerikano. Siyempre, binavalidate ko naman. Tanong din ako, ano ba itong online dating? Payag ba tayo dito? Pumupunta naman yung mga tao doon, no? Yung nililigawan nila, kinaharap nila. Siyempre, ini-interview ko, Amerikano. Sabi niya, I'm a Christian. Okay, paano ka naging mananampalataya? Hindi siya makasagot. Sabi ko, do you know David? Sabi niya, who's David? Kahit si David hindi niya kilala, pero nagka-claim siya na mananampalataya siya. Nakaka-surprise, sabihin natin. Yung mga missionary galing Amerika nagpunta rito, yung pala sa kanila, marami rin mga tao na hindi nakakakilala sa Diyos. No? Well, the Lord of the Harvest, sabi, asserting His ownership sa mga panahon natin. Marami pang mga tao sinilang na hindi nakakakilala sa Panginoon. No? We're not talking only of people in the city, even people at the outskirts of our cities. No? Okay, sabi ng Panginoon, yan, sinusugo kayo.
Binigyan ko ng diin kanina na itong salitang go, meron palang puwersa to. No? Kasi hesitant nga yung mga disipulo eh. Sabi, go! No? Meron itong authority na parang, sabi, trusting, parang sinasadlak. Kasi nga, siguro alam nila na lalong-lalo na yung mga unang disipulo, halos lahat sila ay nag-suffer, di ba? In presenting the gospel. So tayo, ay ganun din ang ang tagubili ng Panginoon sa atin, ang instruction na humayo tayo kung paano ito ay general principle na makita natin na tayo ay mga literal forerunners, yung mga pao ng sugo, no, sa Tagalog, yung mga pao ng sugo yung mga tagapamalita, no? Tayo yung unang dadala ng balita. No? Sa Pilipino hindi po maganda 'yan. No, yung tinatawag nating marites, ano? Yung unang-unang nagdadala ng balita, mali pa yung dalang balita. Ang mga forerunners po, nung unang panahon, lalo na nung ancient Greece, ito po yung mga pinagtitiwalaang mga tinig na nagdadala ng balita. Sa katunayan, sa kasaysayan, si Philippides, siya po yung tumakbo after the Battle of Marathon in 490 BC, when the Persians was defeated in war. Siya yung tumakbo sa Athens for 40 kilometers. And then he delivered the message, victory, nanalo tayo. After that, he collapsed and he died. No? At alam natin, mayroong marathon ngayon, Battle of Marathon sa kasaysayan. Yung marathon ngayon, ang full marathon ay 42 kilometers, pag tumatakbo tayo. Ibig sabihin nun, kailangan natin ng stamina. But more than that, ang mahalaga ay yung idea ng forerunner. So kung tayo yung tagapagbalita ng Panginoon, di ba ang ganda tayong unang nagbe-break ng news? Di ba pag mayroong magandang balita, gusto natin tayong nauna na nagbabalita. At minsan kailangan tayong paalalahanan, hindi ikaw ang tamang tagabalita. Hindi mo muna yung tamang tagabalita. No? Nagkaroon po ako ng bad experience dyan. Nung nasa Meralco pa ako, I worked there for 30 years. No? Nagkaroon po ng kasunduan yung mga executives na magkakaroon tayo ng grand reunion. Lahat ng mga retirees sa US ay titipunin natin at magkakaroon tayong grand reunion. Sa sobrang excitement ko, sumulat na ako dun sa mga Sabi, hindi ikaw ang official na tagapagbalita. Nasa HR po ako noon, 13 years ako sa HR. Hindi ikaw ang official na tagapagbalita. Hintayin mo yung naku, binawi ko yung email ko. No? Learning experience, no? Nung namatay po yung isang missionary namin, mayroong gustong-gusto na magbalita, pero sabi niya pinigilan namin kasi sana yung wife niya ang mag-break ng news, Mahalaga po 'yon na sino yung official news bearer, kahit either bad or good news, alam natin yung role natin. And for one, tayo mga mananampalataya, tayo yung forerunners. Yung binabalita natin ay totoo. Sabi, communities depended on them for survival, order, and moral. No? These forerunners embody the urgency and importance of communication in societies. Mahalaga yung role ng tagapagbalita sa atin nakasalalay. No? Lalo na nung unang panahon, wala pa namang social media noon. Ngayon, nakakatakot na ang mga balita. No? Mahirap tayo maging forerunner, lalo na kung fake news yung daladala natin. Sabi, nung sinugo sila ng Panginoon, dala-dalawa. Ano bang reason noon? Behind the practicality of having someone to encourage you when you are discouraged, sa Jewish or sa Old Testament law ay provision po na kailangan ng dalawang tao para ma-establish ang isang katotohanan, yung legal testimony. No? So makikita natin yung two witnesses established a fact in the Jewish law. So kung lalo na ang pinapatunayan mo is a grand news, no? Na dumating na ang hari, the arrival of the king. Kaya ang Panginoon din, nung siya'y inuusig ng mga Pariseo, sabi niya, ako at ang Panginoon ang witness ko, sabi niya. Dalawa. No? At of course, sa mga sumusulong sa gawain, napakalungkot, no? Kung wala kang kasama. Sabi dito, partnership provides vital practical help, emotional encouragement, and spiritual resilience in the field. Yung kinukwento ko po sa inyong sa Mindoro, na Lubang Island, no? Wala pong tumatagal na missionary doon. Kasi pag kayo ay naka-isolate, no, yung loneliness will kill you, no?
Kaya nga yung Bartolina ay parusa po yun, di ba? Yung ina-isolate kayo. Biruin nyo, nasa kulungan na kayo, binartolina pa kayo. Kasi yun ibig sabihin to further your isolation. Bihira po yung missionary na tumatagal doon, that's the challenge. At kung meron mang missionaryng napunta ron, sad to say, nahuhulog sa immorality. Kasi sobrang isolated yung island talaga eh. Kaya minsan, may mga ginagawang kababalaghan. No? Alam niyo po yung Lubang Island, diyan po nagtago si Hiroo Onoda, yung Japanese struggler. No? Sa mga kasintanda ko, baka kilala niyo pa yun. 29 years siya nagtago, bagamat tapos na yung gera. Alam niyo, pinuntahan po namin yung mga pinagtaguan niya. Kasi ngayon, tourist attraction na siya doon eh. Hindi nakapagtaga na tumagal siya ng 29 years doon. Mukhang nag-enjoy po siya. Kaya drama na lang siguro yung kailangan pa yung commanding officer niya ang doon niya ibibigay yung weapon niya at saka yung uniform niya. Well, that's history. Pero malungkot doon. Hindi ko alam, apat sila o tatlo silang Hapon, isa-isang namatay hanggang siyang naiwan. Pero yung mga kapatid natin doon, may mga istorya na mga pinatay niya doon. No, binaril niya. Kaya when he was lifted by helicopter through in the time of President Marcos, ay gusto siyang patayin ng mga tao. Kasi meron din siya mga pinatay doon. In fact, one of the sons of now a deacon in that place, yung tatay niya ay binaril sa puno ng nyug. No? So, yun, ang point ko lang, malungkot pagka walang kasama. No? Kaya sa mga mission work, maganda, katulad kayo, meron po kayong foreign mission. Si Pastor Mark, malaking bagay po yung may nakakausap siyang kapwa niya pastor o kaya yung pong asawa at pamilya niya nandun. Pero mahirap pa rin yun, mga kapatid. Kaya encourage ko kayo na kung meron kayong opportunity to encourage your missionary, write him a short note. Pastor, kumusta ka na dyan? No? Buhay ka pa ba? So, alam niya na you care. At dahil kailangan ng suporta ng manggagawa. Nung sinugo ng Panginoon ito, ang mga 70 na to, mahalaga tong principle na to. No? Sabi ng Panginoon, punta kayo every town na bago ako pumunta dyan. Kasi forerunner nga tayo eh. No? Sabi, itong mga pinapapuntahan ng Panginoon sa kanila, hindi lang basta nakapiring ang Panginoon, sabi, sino kayang mga bayan ang pupuntahan ko? No? This was something deliberate in the plan of God. Kaya ibig sabihin, bagamat bukas yung paanyaya natin sa Ebanghelyo sa lahat ng pupuntahan nating lugar, but behind that, this is something determined at hindi arbitrary. Alam natin, may mga elect ang Panginoon, hindi naman natin kilala kung sino yung elect, di ba? Pero there is that open invitation in every town na pupuntahan natin. Pero the wisdom behind this ay, ngayon sa ating panahon, wala naman sinabi ang Panginoon, o sige, punta kayo sa Santa Cruz, punta kayo sa Lumban. Wala naman sasabi sa atin ganun eh. No? Kaya kailangan natin dito yung guidance ng Panginoon kung saan tayo magsisimula ng mga gawain, ipinapanalangin itong mabuti. At bago tayo humakbang sa isang bagay na gusto nating magsugo ng worker o ng missionary, niluluto ito sa matagal na panalangin. Ang learning namin dyan, mga kapatid, it takes maybe 1 to 2 years. No? It takes 1 to 2 years of prayer time. Every time na we have prayer meeting, kasama po yan sa regular item pinapanalangin namin, including the worker, bago mag-launch sa isang gawain. So, it takes a while. No? Yung panalangin, malaki po nagagawa nun para maisip natin lahat ng pangangailangan, maging maliwanag sa atin direksyon ng Panginoon. Kasi wala naman pong boses na magsasalita sa atin na, sige, magpadala ka dyan sa Lubang ng misyonaryo. Wala po. So, it takes a lot of prayer para sa atin. At yun nga, dinadangal tayo ng Panginoon, saan man tayo pupunta kasi kasunod siya. Sabi niya, where he himself will go, there, susunod ang Panginoon. Kung saan niya sinugo yung mga tao, kasunod ay siya. No? Christ proves the reality of the message. Pinapatunayan niya na yung mensahe ng mga nauna ay totoo dahil siya mismo ay dadangalin niya yung mga mensahero niya, andun siya. No? Siya magpapatibay ng mensahe na yan. Now, sa panahon natin, mga kapatid, wala na ang Panginoon, but the Holy Spirit is with us.
No? Siya po ang nagko-confirm sa atin, nagbibigay ng confidence. At sabi nga natin, it takes a lot of discernment at ang discernment comes with prayer. Pauna nga, may pauna, susunod ang Panginoon, He will honor us with His presence. Now the Holy Spirit honors us with His presence. Alam natin, no, sabi ni Pablo nung nangaral siya sa mga tiga-Tesalonica, sabi niya, nung nagpunta kami dyan, the gospel came to you with power. Saan po nanggaling yung kapangyarihan na yan? When these are Gentiles, these are pagan Gentiles, sinong magbubukas ng puso ng mga pagano sa mga panahon ni Apostol Pablo? Remember, they have a different worldview. Ang layo sa kaisipan ng Hudyo. Pero nagpunta si Pablo ron, bumukas yung isipan ng mga tao, and there was power behind it. Nanampalataya ang mga tao. So makikita natin, the Lord honored the preaching of the gospel when these people were saved. Ilang linggo po nangaral si Pablo sa Thessalonica? Meron ba nakakaalam? 3 Sabbaths day journey. 3 Sabbaths day. Ay merong conversion. No? Okay. And then, sabi ng Panginoon, the harvest is truly plentiful. Ano ang binibigay na kaisipan sa nito ng mga kapatid? No? Napakaraming aanihin. No? Waiting for harvesters. The task ahead is highly promising of results. Alam niyo, sa church, doon po sa Valley View, maraming mga kapatid ang nagmumungkahi ng mga iba't ibang gawain na pasimulan namin. No, and we have a way to validate kung yan ba ay nasa ilalim ng mandate ng Panginoon sa iglesia. Ibig sabihin nun, yan ba ang gustong priority ng Panginoon na gawain ng iglesia? So madali nating ma-X out kung hindi yan ang mandate ng Panginoon. Kasi sabi ko, madali lang tayong mag-imbento ng mga gawain. Kaya nga inilimit natin sa tatlo lang yung ating covenanted meetings dahil 3 pa nga lang, hindi na nga kayo nakaka-attend lahat. No? May morning worship, sama na Sunday school, may evening worship, meron kaming midweek prayer meeting. O kayo bang lahat present sa prayer meeting? 3 na nga lang yung covenanted meetings natin, hindi pa kayo nakaka-attend. Gusto niyo pang mag-imbento ng ibang mga gawain. Kung gusto niyo yan, madali lang ako magsimula ng maraming gawain. Sabi ko, pero be sure that you will make yourselves available. Itatalaga natin yung sarili natin. Ganon din yung sa gawain natin sa pagmimisyon, ang daming aanihin. Kailangan mag-prioritize tayo. The field is very promising. Lalo na po ngayon mga kapatid, yung work of reformation, sumisigaw po yung mga iglesia na nagising na sa tunay na ebanghelyo. Tulungan nyo kami. That is their clamor. Tulungan nyo kami, gusto namin mag-reform. Meron sa Tugigaraw, meron sa kung saan-saan. Sabi ko, punong-puno na yung kamay natin, anong gagawin natin? Ngayon, meron po kaming 4 na iglesia na tinutulungan. By way of counsel. Kasi hindi na kami, we cannot be there to attend to them. But the principle is there, yung promising, yung field of harvest. Kaya hindi na natin kailangang maghanap at idilat ang mata natin. Kitang-kita na kaagad natin. Very obvious yung harvest at is truly plentiful. Kaya nga lang dahil ang resources ng church maliit, di ba? Babalansahin natin yung mga galaw natin at magpa-prioritize tayo nung sa tingin natin pinakamalapit na dinadala tayo ng Panginoon sa kanyang providensya. No? So, ito pong mga prinsipyo na to ay halo po dun sa mga verses natin. So, ito po yung sinasabi natin. Dahil maraming gawain, maraming aanihin, this is not the task for the indolent. Hindi po tayo pwedeng maging makupad sa mga bagay na to. Lalo na kung aware tayo sa mga gawain na yan. No? But this is a task for the diligent and there will be no idle time. Walang dead time. Kumbaga sa church, lahat tayo ay magiging busy. Hindi tayo maghahanap ng gawain na gagampanan kasi ang dami nating kailangang gampanan para makatulong tayo sa gawain ng pagmimisyon o ng paghayo. Sabi nga natin, lifetime of learning, lifetime of teaching, o pahalagahan natin yung church membership natin. Kung member tayo, let us attend to the yung provisions ng covenant natin. No? Hindi lang tayo lulubog lilitaw
sa mga pagpupulong natin. Kasi ang daming gawain na tayo ay kailangan may tangan-tangan sa kamay natin. No? Kaya pag sa oversight, ang tanong sa atin ay, pag dinalaw ka ng pastor, ang tanong ng pastor ay, anong kaloob mo na pwede mong magamit? Yung kagad ang tanong, what's your gift? Let us use it, gamitin natin. No, hindi lang tayo taga-upo. Meron tayong binigay ang Panginoon sa atin na kailangang maging useful dahil hindi tayo mauubusan ng gagawin. No, napakarami nating gagawin. Okay, naalala ko, kasama ko si Pastor Ike dito, nagpunta kami sa Singapore. Ang sabi ni Pastor Conrad, sabi niya, you need to show your people the hidden life of preparing sermons and a public life devoted to other pastoral duties. Kasi akala po ng ibang mga church members, no, katulad nung biruan namin sa GMA, ang isang pastor ay isang linggo mong hindi nakikita, pag nakita mo sa linggo, hindi mo pa maintindihan. Parang ang idea ng mga tao sa manggagawa ay parang walang ginagawa, no, nung isang buong linggo. Tapos nagse-sermon lang ng Sunday. Akala nila yun ang idea. Kaya sabi ni Pastor Mbewe, hindi, sana yung mga kapatid natin makita, no, yung hidden life mo. Na once they get to visit you in your office, nakikita nila, sabihin mo sa kanila, oh, you caught me in my preparation for my sermon. Pero that's the pastor's hidden life. No? At minsan nga, kami mag-asawa, ganyan ang biruan namin. Sabihin ng asawa ko, parang hindi ka na ata nagpe-pray ngayon. Kailangan ko ba bang ipakita yung pagpe-pray ko sa'yo? Pero maganda may nagpapaalala sa atin, ano? Dati nag-aaral ka ngayon, parang hindi na. Ha? Alam mo ba kung paano nag-aaral ang isang pastor? But yun nga, sa kalakhan ang ating mga kapatiran, ang dami natin kailangan gawin. At minsan ang hinahanapan natin ng trabaho, yung pastor natin. Pero nagko-contribute ba tayo sa gawain ng lalo na sa atas ng Panginoon? Ano? Okay. So, eto po, meron akong illustration ko, nasabi ko na kanina. Ano po? So, the shortage of laborers, sabi ng Panginoon, the harvest is truly plenteous, but the laborers are few. Bilang na bilang ang mga manggagawa. Alam niyo, tanong ko ito sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, alam mo naman na ang daming aanihin. Bakit hindi ka tumawag ng maraming manggagawa? Bakit konti lang yung mga pastor? That's a question for me, lalo na nung hindi pa ako pastor. Sabi ko, etong pastor namin, eto lang pala mga ginagawa niya. Kaya ko rin gawin mga ginagawa niya. Tapos, ang daming gawain. Bakit kaya kukunti ang manggagawa? Well, ano ang punto nito po? Para ipakita sa atin kung ganong kabigat yung ginagawa ng mga taong tinawag sa mga taong sinugo ng Panginoon. And other than that, para ipakita sa atin ng Panginoon na we need to depend on Him rather than on our own resources or our own missionaries or pastors na nasa gitna ng ating church. And more than that, para turuan tayo ng Panginoon, manalangin. Di ba? Ang trust ng passage, di ba, sabi, ang daming gawain, sabi, kaya manalangin kayo sa Diyos ng pag-aani na kayo ay magsugo ang Panginoon ng mga manggagawa. So, that He would send forth, ano naman yung puwersa, no? Send forth laborers that parang it's a trust, no? Parang isinasadlak yung mga ang Panginoon ay talagang mag-field ng mga manggagawa dahil napakaraming ang aanihin. No? So, we must therefore pray. Sabi ni John Calvin, since the Lord is the Lord of the harvest, the scarcity of laborers is meant to drive us to prayer. So, ito po yung pinakamabigat na dapat nating makita ron. Na tayo'y manalangin, not just better management. We don't recruit laborers, we pray that God trust, no? Ito po, no? To trust them out. Na talagang isugo sila ng Panginoon. Parang ang Panginoon ang mag-deploy sa kanila, magtulak sa kanila sa mga gawain na to, no? Alam niyo po, karamihan ng mga manggagawa o karamihan ng mga nag-a-aspire maging pastor, na yung gustong-gusto nilang maging pastor o gustong-gusto nilang maging missionary, karamihan po doon ay hindi talaga tinatawag na maging pastor
o missionary, yung nagbo-volunteer ka agad. Karamihan ng mga tinatawag talaga ng Panginoon, yung nag-aatubili, yung tumatanggi. Ay, hindi ako siguro para dyan. No? Hindi nga ako marunong magsalita. Naalala si Moses, di ba? Panginoon, ano nga, may diferensya ako sa salita. Sabi ng Panginoon, sige, si Aaron ang spokesman mo. At kadalasan, yung mga taong talagang tinatawag ng Panginoon, ito yung mga taong tumatanggi. No? Kaya naniniwala ako, lalo na ngayon, 3 yung elders ninyo, matagal, yung 3 na yan, siguro matagal naglalaban sa kanilang kalooban. No? Lalo na ang kanilang predecessor ay katulad ni Pastor Noel. No? Pusulong ba ako sa gawain na to o hindi? Baka hindi naman ako para dito. Yung magmi-mission, baka hindi ako para missionary. Pero, be the first answer to your prayer. No? Kaya ako po sa aking sariling karanasan, umabot po ako ng 10 taon na nag-evaluate sa aking calling. Kasi nung naging mananampalataya po ako, 1975, at nung natutunan ko yung ministry, yung desire na maging pastor, na-discover ko nung first year college ako, sabi ko, parang pag may nangangaral, umaapo yung puso ko. Siguro mawawala rin to. Hindi nawawala. Yung lahat ng kasabay kong young people, nalagas na lahat. Ako na lang naiiwan, pero nandun pa rin yung desire ko. Sabi ko, I better start evaluating my calling. Dahil hindi pa naman po kalat ang reform noon, tapos ang mga books napakamahal. Tapos yung mga mag-guide sa akin sa pagtatanong ko sa kung tinatawag ba talaga ako ng Panginoon, kakaunti. Yung mga sabi ni Pastor Al Martin, few judicious men whom you can seek their advice. Kaya yung mga matatandang pastor na kakilala ko, kahit hindi nila ako kakilala, nilalapitan ko po sila. At anong maipapayo niyo sa akin, pastor? Yung si Ed Lapis, kilala niyo siguro si Ed Lapis, nasa ministry pa ba? Meron pong ministry yan doon sa Cainta. Nalaman ko nandun, punta ako. Sabi niya, Manny, halika rito. Ganito yan. Nung nagsimula ako sa Saudi, ganyan. Basta patuloy mo lang yan. Sabi ni Ed Lapis sa akin, ganun ba? Sige, tuloy lang. So, aside from that, nagpapalaki po ako ng pamilya, 3 anak ko. Bagong kasal ako. Kaya it took 10 years for me before I stepped into the ministry, 2005, na sigurado ako, Panginoon, kahit ano mangyari, dahil sigurado ko sa calling ko, hakbang ako. No? So, it took another 20 years para makapag full-time ako sa ministry. Kaya right after 30 years of professional work, tsaka pa ako nag-aral ng 4 na taon sa GMA. Ako po yung pinakamatandang estudyante doon. I'm now 64 years old. Pero parang yung 4 na taon ay parang 2 taon lang, mga kapatid, dahil nilagay ng Panginoon yung desire sa puso natin. No? So, ang panalangin natin ang Panginoon ay mag-trust ng mga maraming manggagawa. How long does it take to develop one leader or one dedicated soul na may calling? Depende sa Panginoon kung sino po yung tatawagin niya, kaya mananalangin tayo sa Panginoon. So, sabi ng Panginoon, I am sending you as lambs in the middle of wolves. No? In the midst of wolves. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Realize as a church na yung mga sinusugo natin ay threatened sila. No? Marami sa paligid nila ay hostile sa kanilang ginagawa. No? At hindi supportive sa lahat ng kanilang pinagsusumikapan. So, can you imagine kung kayo po yung nasa lugar nila? Kayo po yung sinugo ng church, no? Magpunta sa ibang lugar. I can just imagine Pastor Mark, doon po sa Thailand, iba yung salita ng mga tao sa paligid niya, tapos isolated sila ron. Ang lungkot, silang pamilya lang nagkakaintindihan. Kasi he has to study the language. 3 lang sila ng anak niya nagkakaintindihan sa language nila. For such a long time, 1 year, bago niya natutunan yung language ng mga Thai at ng mga Burmese. No? And it was such a blessing nung nandun kami nung ordination niya. 2 congregation, isang Burmese at saka isang yung mga taga-Myanmar. Yung lengguwahe nila, yung mga bilog-bilog, na sabi ko, I could not make sense of their even their phonetics, yung alphabet nila. Pero sabi ko sa Panginoon, ang hirap nitong ginawa ni Pastor Mark. No?
So, lahat sa paligid niya ay lumalaban sa kanya, no, against the ministry niya, pero the Lord honored yung kanyang gawain doon. No? Meron pong mga kapulungan na natatag doon, mga Burmese at saka mga taga-Myanmar. No? So, ibig sabihin, sa lahat ng paghayo natin, huwag nating isipin na mawawalan tayo ng oposisyon. No? Meron po kaming experience dyan doon sa aming village. Dahil nga palaging ginagawa namin yung corporate evangelism, minsan yung mga tao na naghahanap, no, sabihin ng pastor, wala ba kayo nung yung ginagawa nyo tuwing hindi naman ma-define, pero yung corporate evangelism namin, open air. No? Pero nagpasimula po kami, wala po kaming church building hanggang ngayon eh. Nagpasimula po kami gumagamit ng building ng yung multipurpose hall ng subdivision. Siyempre, it is a Catholic subdivision. Yung mga Catholics puro, predominantly, nilalagay nila yung mga santo nila doon sa multipurpose namin. No? So, wala po kaming church for gathering. Kaya every Sunday, tinatakpan po namin ng malaking kortina. Siyempre, ako po yung leader. No? Ako po yung nagtatakip ng Nakakita ako nung huy, magagalit si Father. Bakit mo tinatakpan yung Tapos, tuwing kami mag-evangelism, nagiging active po yung mga mga lay workers nila. Meron silang prosesyon. Sabi ko, hindi naman natin nakikita to. Bakit pag nag-evangelism tayo, nagiging active din sila? There is that hostile environment na lumalaban sa mga sinusugo natin. Kaya isipin niyo mga kapatid, kung may missionaries kayo, meron kayong mga gawain sa labas, may sinugo kayo, yung mga karanasan nila, they are in the midst of wolves. No? At eto pa, yung kaya sinasabi ko sa mga kapatid, sabi ko dito, every time the church engages in corporate activity, the intensity of opposition rises. Pag meron kami mga malalaking gawain, winawarningan ko yung mga kapatid, maging aware kayo sigurado may pagkilos ang kaaway natin. Dumadating dyan yung pag-aaway sa loob ng pamilya, dumadating dyan yung mga gulo sa neighborhood. Kaya bago pa dumating yung mga events na yan, nagwa-warning na ako sa church, mga kapatid, be watchful. Active ang kaaway natin. Sa mga panahon na tayo nakafocus sa panalangin at nangangaral tayo ng ebanghelyo, malabas yung mga gulo. No? At siyempre, sa loob yan ng iglesia. No? At sa labas din, sa paligid natin. So we are in the midst of wolves. And then sabi, wag na kayo magdala ng ang tindi po ng Tagalog dito, salupi. Salapi ba to o verse 10, parang kanina ko lang nabasa, makamali itong Tagalog version na ito, umayo kayo, narito sinusugo kayo tulad ng mga batang tupa sa kalagitnaan ng mga lobo. Huwag kayong magdala ng kalupi, money bag. Tagalog po ako, pero parang ngayon ko lang na-encounter tong tong kalupi. Are you familiar with the word kalupi? Hindi rin? Mas familiar tayo sa salapi, yung kalupi, yung parang buslo. Ayan, yung buslo, ganyan, anong ibig sabihin ng Panginoon sa mga sinugo niya, Material support must be the absolute least of your worries. Ito, napakaganda ng mga illustration dyan, mga kapatid, sa application. Human budgets frequently get in the way. Sa planning ng mga churches, palaging sasabihin ng mga kapatid, Pastor, wala tayong budget dyan. Hindi natin pwedeng gawin yan. Wala tayong budget dyan. Palagi na lang budget yung nagiging hadlang. Through the years, natutunan po namin yan sa mga mission work namin. Sa 7, 4 na po yung naging churches. Tinuturuan po namin sila sa kanilang annual planning. At kung paano sila nagkakast ng mga plans nila na gusto nilang gawin. So sabi ko, baliktarin niyo po yung order. Huwag niyong unahin yung pananalapi. Unahin niyo kung yan ba ay mandate ng church. At kung yan ay mandate ng church, susunod yung suporta ng Panginoon dyan. So kung wala, gawan natin ng paraan. Hindi yung babaliktarin natin, sabihin natin, Pastor, walang budget, di natin pwedeng gawin yan. If that is at the center of God's will, if that is the center of that's God's mandate, siguradong ang Panginoon, isabi nga sa mga sinugo niya, huwag nga kayo magdala ng pera. Why?
the Lord will provide. No? Gasgas na po yung cliche na yun. The Lord will provide. The Lord. Pero hindi naman tayo naniniwala doon. Palaging pag-planning. Nako, pag-planning sa church talagang parang parang senado at saka parang hearing. Ang punot dulo, budget. Pinakamatagal na pinag-uusapan, budget. Pero naliligaw tayo ng landas pagka nakatingin tayo sa resources. Kung talagang sentro ng puso ng Panginoon yan, approve agad yan sa church. Gawa natin ng paraan. Yung ibang mga kapirahan nga natin, kung saan-saan lang nawawalang investment na hindi nga tayo nagmamalasakit bakit hindi tayo magmamalasakit sa gawain ng Panginoon? And through the years, mga kapatid, I tell you, maliit lang po yung church namin. Pero we have no sources outside of for so many years. Just last 2022, mayroon po kami naging partner na international. No? At habang dumadami po yung gawain, natatakot ako. Kasi ako lang yung pastor nun Sabi ko, dadating ang panahon, magkakaroon ng fatigue. No? Magkakaroon na ng anong syndrome yan na hindi na, yung mga kapatid, dahil minsan sa loob ng church, kung sino yung nagbibigay, siya na lang palagi nagbibigay. Hindi equally, hindi lahat nagiging matapat. Totoo po yan kahit sa ang church. No? Kaya, those who are givers are burdened na lumaki ng lumaki yung binibigay nila. Sabi ko sa mga kapatid, lumalaki yung gawain natin. So, dapat tayong maging matapat sa lahat ng binibigay ng Panginoon sa atin. And true enough, the people learned in the way the Lord bless our giving. No? So, palaki yung gawain. Siyempre, as a leader, I need to strategize. Sabi ko, magtatayo tayo ng foundation. Itong foundation na to, ang tutulong sa atin, sila magpapaaral doon sa mga anak ng pastor, at sila yung tutulong sa mga hindi natin kayang isuporta kasi we can only give so much na kaya nating i-deliver para sa kanila. Palaki ang gawain. Alam niyo po mga kapatid, I prayed for 4 years before setting up a foundation. No? Panalangin, pinapaliwanag kung paano gagalaw yung foundation. Until the final meeting, sa aming general membership meeting, ay binarel yung foundation. Patay. No, patay yung foundation. 4 na taong pinapanalangin, patay ang foundation. Sabi ko, siyempre nalungkot ako dahil ako po yung nagsusulong noon. Dahil sabi ko, ito yung aayuda sa mga misyonaryo natin. Nagmamalasakit tayo, di ba? Kailangan sustainable yung suportan natin. Namatay. No? But, by the Lord's providence, mayroong isang araw, sabi ni Pastor Is ng Cubao, Pastor Manny, may nag-i-interview rito, baka gusto mo magpa-interview, magsusupport daw. Ano kaya yun? Sabi ko, di ba may mga mission work kayo? Sabi niya, magpa-interview ka. O sige, sabi ko, payag ako. Pa-interview, hindi po kami nagkita. O pangalawa, after so many months, bumalik na naman. Pastor Manny, bumalik, magpa-interview ka. Hindi nga kami magkita. Papuntahin mo na lang kaya sa church yan. Pag-preachin mo. Sabi ko, sige, pinapunta. Nag-preach. Pagdating doon sa amin, Pastor, ito po yung mga mission work namin. Ganyan. Okay, when I get back to the US, call me. 2 weeks after he went to the US, tumawag sa akin. I think we can support you because we know you're an indigenous church. Kasi you are able to support your worker and then meron kayong mga mission work. So, fill these applications. 7 po yung aming, yung missionary namin. Pina-fill up ko. Tapos, another 2 weeks, tumawag uli sa akin. Approve na raw. Hindi pa halos kami nakakasubmit ng mga papers. Approve na raw yung aming application. Tapos sabi niya, can we meet online? Sabi niya, to discuss this approval. Oh yes, sabi ko, what time? O di nag-set up kami ng meeting. Tapos nung nagmi-meeting na kami, wait, sabi niya ganun. I'll call Brother Paul. Sabi ko, sino kaya yung Brother Paul na yun? Baka si Paul Washer yun Tapos maya-maya, pumasok doon sa screen, si Paul Washer nga, sabi ko kay Ellen, si Paul Washer, hindi ka rito, i-interviewin ako. Ang ganda ng interview, talagang natuwa sila sa mga gawaing misyon. Tapos inaprobahan nila yung tapos bago matapos yung interview, Pastor Paul, can we have a picture? Alam niyo man tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa personalidad.
O di nakalagay doon sa ano namin, bulletin board namin, yung picture namin. But greater than that, sabi ko sa mga kapatid, binaril nyo yung foundation. But God gave us an international foundation to support our mission work. Hindi natin hinanap to. Pumunta ito sa atin. Hindi ko nga kilala yung heart cry bago ko nakilala si Paul Washer. Sabi ko, and then I began to search, ano ba yung heart cry? So, ayan ka story mga kapatid. If there's that mandate, the support will follow. No? Kung yan ang gusto ng Panginoon na gawin ng iglesia, huwag natin problemahin yung resources natin. At hindi yan naging stress sa amin bilang isang iglesia. Nakita namin kung paano inayudahan kami ng Panginoon. And therefore, ito ay nag-boost pa sa amin na lalo kaming maging adventurous sa aming pagkakaloob sa Panginoon na hindi kami napipigilan. No? So much of Paul Washer. So, ang providence ng Panginoon, sabi, whatever house, kung saan kayo pumunta, ibig sabihin, ay working ng providence ng Panginoon yan. God possesses unlimited ways to use His providence to support His workers through the means available to Him. No, ito nga yung story ng foundation namin na nakadiscover sa amin. Palagi kong sinasabi sa mga kapatid, no, God has unlimited ways. Walang hangganan yung pamamaraan niya para ipadaloy ang support niya sa atin. Di ba? Minsan iniisip natin, Panginoon, bigyan niyo po kami ng ganito. Dinidefine natin sa isipan natin pati yung paraan kung paano ibigay ng Panginoon, yung amount. Hindi nga ninilimitahan natin yung potential kasi walang hangganan ang pamamaraan ng Panginoon. Di ba? Limitless. Unawain natin yun. Sovereignty tayo ng sovereignty tapos natatakot tayo sa mga hakbang natin. Pero sa paraan na kung paano niya tutulungan ang mga manggagawang sinusugo natin, huwag tayong matakot. Dahil God can empower us and He has unlimited ways. No? And then the principle, sabi, the laborer is worthy of his wages. Ito lang ang line na quote ni Paul galing sa Gospels to prove the point na dapat suportahan ng mga iglesia ang mga manggagawa. Dito pala nanggaling yan sa sending of the 70, no? The principle of supporting gospel worker stands firm, no? God will sovereignly arrange for those He will use to sustain the ministry. Ako naman po, kaya wala talaga akong maipapagmayabang mga kapatid kasi galing ako sa corporate world. Nanliliit ako doon sa mga kapatid nating mga pastor na talagang isang kahig, isang tuka, survival, no? Tapos nasa ministry pa sila. Kaya every time may meeting kami ng mga kakilala kong pastor na hindi ko katulad ang kalagayan na ako po'y sumusweldo bilang isang executive sa kumpanya namin. Namamangha ako kung paano sinusustain ng Panginoon ang mga kapatid nating mga manggagawa, mga misyonaryo na talagang naghihirap kasi hindi naman talaga kayang suportahan ng church yung lahat ng kanilang pangangailangan while the church is trying her best to do that. No, hindi natin sinasabing pinapabayaan. No? Sinasabi lang natin, limited din ng resources ng church. Pero God has His own way to help those workers and ministers sa ministry. No? Kaya sabi ko sa mga kapatid na manggagawang ganyan, kayo ang tinitingnan kong hero. Hindi ako nakaranas ng mga naranasan nyo. No? Yung akin pong, yung ginamit ng Panginoon na pastor na naging paraan ng pagliligtas sa akin, yung kaligtasan ko, ay nakita ko yung paghihirap niya, kaya takot na takot ako maging pastor eh. Sabi niya, alam mo, ang ulam namin ay Target. Akala ko yung Target ay yung brand ng ng corned beef. Sabi la, yung asin, tina-target namin. Yan ang ulam namin. Tapos I have watched literally yung pastor namin kumain ng tuyo. Walang natira. Kahit tinik. Sabi ko, ang hirap. Tapos nakakadinig ako ng mga anak ng pastor, nagte-testimony sa camp. Umiiyak dahil hirap na hirap sila. Sana hindi ito nangyari sa mga pastor namin sa church. That's why we were able to master the faith of the brothers. Pinagpala kami ng Panginoon na andun talaga yung we are attempting the most that we can do
to alleviate the situation of the support of our ministries. Kaya yung mga missionaries namin, meron po silang healthcare, meron po silang SS, may PhilHealth sila, whatever provision, may insurance sila. Dahil wala namang bubunutin ng church eh. Di naman mayaman ng church pag may nangyari. Saan tayo kukuha ng gagastusin natin? So I think it's a wise investment, no? But more than that, the laborer is worthy of his wages, no? Okay. And then do not go from house to house, no? Iwasan niyo yung ikot-ikot kayo. Kung anong provision ng Panginoon sa inyo, huwag na kayo maging social climber, no? Gusto niyo doon sa pinakamayaman na bahay kayo titigil, no? Para maganda yung provision ninyo. Eat what is set before you. Yan ay ang context niyan dahil alam po natin mga Hudyo sila, di ba? Primarily catering to the Jews. Ang mga Jews ay may mga ritual sa kanilang kung anong hindi dapat kainin, merong clean, unclean. Kaya sabi sa mga sinugo, kung anong ihain sa inyo, kainin nyo. Ibig sabihin huwag kayong mapili at merong contentment, merong hindi kayo maarte. No? Kaya yung mga isusugo natin, tingnan natin mabuti, baka merong weakness sa ganito mga na again, I want to relay this story. Doon nung kami po ay nag-minister sa mga mangyan doon sa Gloria, sinama po namin yung mga church members namin. 19 kaming lahat. Tuwa po yung mga mangyan. Sabi nila, ay ni-entertain nila kami. Tapos naghanda po sila ng ginataang gabi, one of our meals. Kasi pag pumupunta po kami ron, meron kami dalang sariling pagkain namin. Kasi iba yung hygiene nila sa pagluluto. So, syempre, gusto man nilang i-entertain kami, nagbigay sa amin ng ginataang gabi. Alam niyo po yun, yung laing ba yung tawag dito? Si Pastor Henner na taga Mindoro, anong pangalan ng lugar nila? Basta yung Kalapan. Sabi niya, alam niyo ba, mga kapatid, talking to the members ng Valley View na tanghalian kakain kami. Alam niyo ba mga kapatid, wala namang kudkuran dito sa Mindoro Alam niyo ba kung paano ginata yung na yan? Yung ginatang, hinunguya yan. Tapos pagkanguya, ilalagay sa kamay. Tapos pipigain yan. Dito't pinapadaan yung gata. At saka, wala na pong kumain ng ginataan. Sabi ko, itago niyo yan ibaon niyo. Huwag niyo ipapakitang hindi natin kinain yan. Pero kami, as yung mga paon ng mga ron, kami ay kumakain ng pagkain nila. Pero nakikita niyo naman, pagkakain nila. Ay yung mga poste doon, hindi namin hinahawakan kasi doon, yun po yung kanilang panlinis ng kamay. So, dumating kami ron, wala silang CR. So, nagtayo po nag-model po kami ng bahay para magawa nila yung mga bahay nila. Tapos yung mga inodoro, bawat bahay may inodoro. So, pagbalik namin, may mga inodoro na po pati yung mga dumadalaw may inodoro na. Pero nung unang punta namin, sabi ko, Pastor, saan po ba kayo, iniisip namin, baka meron silang certain area na doon lang. Sabi, Pastor, hanggang naaabot ng tanawin mo. Ay, tuwan-tuwa kami kasi, bundok yung simoy ng hangin nilalanghap namin. Pero hindi namin alam hanggang naabot pala ng paningin namin. Kaya pag meron pong hinawing dayami, mag-ingat kayo ron. Baka makatapak kayo ng time bomb. So, yan po yung mga karanasan namin doon. Eat what is set before you. And do not go from house to house. Alam niyo, may experience kami na Pastor Noel. Hindi naman po ito, hindi naman po entertainment ito. Alam niyo kapatid, na-expound ko yung scriptures, di ba? I'm just giving live examples, totoo naman nangyari ito. Nung kami po, last year lang kami nagsimula ng gawain sa, ng reformation sa, 3 minutes na lang pala. Doon po sa Ifugao. Sa Ifugao nga ba? Opo. Ifugao. Pinakamalayong naabot namin last year. Nung natapos ang conference, gabi na. Yung tinitigilan naming bahay ay school, yung IFSU, Ifugao State University. Yung bahay po na tutulugan sana namin na kwarto, pagdating namin may nakatirang visiting professor. So gabi na,
Inabot kami ng alas 9 ng gabi, naghahanap pa kami ng tutulugan. Siyempre, alam niyo naman, iniingatan ko si Pastor Noel, di ba? Bagamat ako may kondisyon din sa puso, ay siya naman din iniingatan ko. Di gabi na, hanap kami ng mga tutulugan, pabalik-balik kami doon sa Ifugao. Sabi ni Pastor Noel, Manny, next year hindi na tayo imbitahan dito. Kasi paano naghahanap kami ng magandang tulugan? Totoo nga, itong year na to, wala nang kaming invitation. Binibiro ko si Pastor Noel, ayan Pastor, hindi na tayo tuloy imbitahan. Kasi naghahanap tayo ng magandang tutulugan. Kasi ba naman, dinala kami doon sa parang musoleo, yung parang, yung ayaw namin doon, nakakatakot. parang doon po iniimbalsa mo yung mga patay. Pastor, wag tayo dito. Walang tao sa front desk, ang dilim-dilim, tapos sa mga ilaw, yung kulay dilaw, para talagang burulan. No? Pastor, doon na lang tayo, kahit saan na lang tayo matulog. Okay. So, the missionary mindset, to further the gospel, the laborer must relentlessly prioritize the message over other things. The primary non-negotiable qualification of a missionary is contentment. So, ang mahalaga ay dala-dala natin yung mabuting balita. Sabi doon sa talata natin ay hindi yung miracle ang mahalaga. Ang mahalaga ay yung nailapit natin yung salita ng Panginoon sa kanila. The nearness of the kingdom. God works intimately with the laborers to prove His cause through signs. Totoo yun. However, the kingdom is not near merely because of the presence of a miracle, but exclusively because of the presence of the King's Word. So, totoo, hindi tayo tatanggapin ng lahat. Kung panahon nila, merong nire-reject, lalo na sa panahon natin. At marami tayong experience yan, nire-reject tayo. Normal po yan, mga kapatid. So, dito po sa amin, bumili po kami ng lote doon sa malapit sa pinagmimitingan namin. Problema namin, kahit may lote na po kami, ayaw po kaming mahirap makakuha ng permit. Kasi church yung itatayo, church building. Samantalang, doon po sa subdivision na yon, dalawa po ang Catholic Church. So, bias. So, nire-reject nila yung testimony ng gospel kasi gusto namin naman may integrity yung ating, pag sinabi nating Christian church, katulad nyo, salamat sa Panginoon, in-interview ko si Pastor John kanina, ilang taon na to, sa mga 20 years na. Kami po ay 37 years old na, wala pa kaming building hanggang ngayon. Pero meron mga kaming gawain, mga kapatid. Marami kaming mission work. So, hindi bali wala kaming building, basta na-prioritize natin yung Pero salamat sa Panginoon. But, of course, re-reject tayo, And then, alam natin, yung magre-reject sa atin, alam natin ang kakahinat na nila, yung mga pinaunang sinugo ng Panginoon, sinasabi nila, dadating ang Panginoon dito physically. Kasunod namin ng Panginoon, kami lang paunang sugo. Tayo sa ating panahon, mga kapatid. Dadating din ng Panginoon, pero pagdating ng Panginoon, He will be the judge. He will be the judge. At His second coming, He will come to judge the world. So mga kapatid, tayo sugo ng Panginoon. Kaya yung pinapangaral nating ebanghelyo, pwede nilang tanggihan, pero tandaan nila ay, ang kasunod po nun ay judgment. Kaya, the mission of the 72 is the sovereign inbreaking of the kingdom of God. Dapat nating makita sa pinakamalawak na anggulo, ito po yung pagpasok ng kaharian ng Panginoon. The already not yet, the inaugurated kingdom, but hindi pa consummated. Ngayon, nasa loob po tayo ng panahon na yun, mga kapatid. And then, finally, ang hindi magsisisi, ay walang palusot, entirely without excuse, at tayo naman na nagsusulong ng gawain, entirely wala tayong ipagmamayabang. Dapat lang tayong sumunod sa Panginoon kasi ito ang kanyang tagubilin sa atin. So, that ends our Sunday school. It is just a running commentary at hinuhugot natin yung mga principle. Ito naman po ay isang narrative sa New Testament. Meron ba tayong Q&A o tapos na po yan? Tapos na, may Q&A. Sige po. Sige po. Sister Jean. Thank you po. Sobrang nabusog ang aming mga puso sa lahat ng inyong sharing. Question ko po, Pastor, is on the personal mission work. Yung mga, kanina you showed the slides with
yung two, when you go to the field, laging two by and two. twos. How about yung isa lang? I remember si Amy Carmichael na naging siyang missionary sa India. She's a solo woman. So ano po yung, would you encourage it at this time? And also, how about, so the second question also is yung mga personal mission foundation or fund to be, that are set up. Should it be connected with the church or can it work on its own? Thank you. Wala naman pong wala naman pong strictly established standard by which how we are going to do these things. Pero open po 'yon dahil ang Panginoon naman ay kumikilos kahit sa individual. But remember, this should be always under the auspices of the local church. It should be under the management of the local church para meron pong oversight. Kasi marami po sa ating panahon ngayon, meron silang kakayanan, educated sila, and they are very generous. They start their own ministry. Kaya nakalutang yung kanilang ministry. Walang connection sa church. Wala silang accountability. Wala silang pananagutan. But they are proud that sabi nila, I have my ministry. My ministry. Out of place po yun dahil ang mandate ay sa local church. Kaya meron po tayong, it should be under the auspices of the local church. Nasa ilalim ng pangangasiwa ng lokal na iglesia kasi ang lokal na iglesia po ang nagdi-dispense ng gifts. No? At doon natin makikita ang dynamics ng body life ng church na everybody has a gift. Salamat sa Panginoon kung may extraordinary gift ka, pero gamitin mo yan in the light of the dynamics of the body life of the church. Mas ma-appreciate natin yan. Yun nga nakakalungkot ngayon, yung may kakayanan, nag-aral, kaya magsimula ng sariling ministry. Nagsimula, sariling ministry. Pero ang tawag niya, my ministry. My ministry. Malungkot po yun. No? At karaniwan, pag yun ay nasita, galit yun. Nagsimula na nga ako nung hindi na nga kayo naghirap dito eh. Parang gano'n po yung niya. No? So mag-ingat po tayo sa mga Lone Ranger ministry. Karamihan po yan ay nagiging formula na nagiging lumalaki yung trajectory palayo sa iglesia. Okay po. Pero yun nga, hindi naman tayo pipigilan just under the auspices of the local church. Yun po yung safety net natin. Ako ay nag-iisip din ng personal ministry, mga kapatid, kasi ang dami kong kaibigan eh. Sabi ko, hanggang ngayon nabuo pa yan sa isip ko, gusto ko magtayo ng foundation. Ang foundation ko ay Adams Foundation, $1 a month. Wag po kayo magtawa dito kasi natutunan ko to sa UP eh. Kuya Rex, yung endowment principle, ano? Kasi sa UP, ganito po, no, yung endowment, merong donation, one-time donation, one-time big time. Pero hindi po gagalawin yan. Ang gagalawin lang dyan yung tubo. So ang dami kong kaibigan, sabi ko, kung meron akong 1,000 friends, they will give me $1 every month. I have $1,000 every month. Times 60, I have 60,000 every month. No? At yung 1,000 friends kong yon, meron pang kaibigan na 500 more. How soon can I build up 10,000 or $100,000 dollars? Na yung interest lang gagamitin ko, lahat na magdo-donate, hindi po gagastusin yung donation nyo, intact po yan. Hanggang mamatay tayong lahat, nandyan yan sa bangko. Ang gagalawin lang yung interest. Sabi ko, mga kapatid, yung marami tayong kaibigan sa abroad, we have ilang milyon ng mga kaibigan natin sa abroad. Sabi ko sa isang kaibigan ko, retired na parehong nurse sa US, sabi ko, can you give me $1 a month? Ha? $1 lang? Nagulat pa no? Parang galit pa. Ibig sabihin mga kapatid, marami pa silang gustong i-donate, kaya lang wala silang avenue. Kesa nauubos yan sa, yung ganon, anong tawag doon nga, yung sa slot machine, maubos na sa mission yan. No? Pero hindi po ako nagsusulisit sa mga, hindi ko pa po ginagawa yan. Basta nasa isip ko lang yan. Adams Foundation. $1 a month, no? Very creative, no? Ano pa? May tanong pa, mga kapatid? Okay na po. Okay, maraming salamat po. May tanong yung misis ko. Yung parang hindi mo
lang po na sabi na yung binibigay ng heart cry, dumadaan sa church, pero binibigay din ng buo sa mga missionaries. Opo, pastro lang po yan. Parang yung... Na hindi natin binabawasan kung ano man yung binibigay ng church. Opo, pastro lang po yan, no? Pinadadaan lang yan sa sa coffers namin. At kahit meron po mga nagbibigay, from time to time meron po mga donation, everything passes through the coffers. Para hindi po mahalay at para hindi po nagpapasalamat yung mga tao sa tao rin. Kasi ang nangyayari po pag prayer meeting namin, salamat na kay Sister Ellen na tumulong sa amin. Palagi si Sister Ellen ang nasasabi. Example lang po yun. Nahahalayan po kami ron. So, ang policy namin sa church, everything passes through the coffers. Kaya pag dumaan sa coffers ng iglesia, salamat po sa Panginoon at sa iglesia na tumulong sa amin. Wala pong taong tinataas. That became a policy for us. Yan po ay kuha doon sa office sa Heart Cry. Dumaan po ako doon sa West Virginia para magpasalamat kasi nung na-opera po ako sa puso, nag-donate din po sila sa akin. Just to say thank you, hindi ko alam nung nandyan si Paul, nandyan si Pastor Tucker, yan po yung Asia coordinator. Without knowing that they are there, I found out na nandun sila. So pagdating namin doon, Biyernes, sabi sa akin, pwede ka bang mag-present, magturo ng Sunday school sa Sunday? Sabi ko, pwede naman. O di dala ko po yung cellphone ko, nag-prepare akong Sunday school sa cellphone. Ang hirap. Kasi sa Sunday school ako gumagawa ng presentation. Pagdating ng Sunday, pwede ka bang mag-present sa Heart Cry ng situation sa Philippines, situationer? O di gawa na naman ako ng presentation. Monday early morning, yung buong staff ng Heart Cry nandun, pinresent ko po yung lead ng Pilipinas. Sabi ko, nakakahiya naman, baka akala nyo po, Valley View lang ang reform sa Pilipinas. Ang dami pong reform churches sa buong Pilipinas. No? And for one, alam po namin, partner nyo sila. Kaya every time we meet, ay nagkakausap po kami nila Pastor Mark at saka po ni Pastor Tucker and Pastor Brother Paul. Ganito, nagsuturo po ako ng Sunday school. No, hindi ko alam na nandun si Pastor Paul Washer. Pagkatapos kong magturo, naupo na po ako, may lumapit po sa akin, kinamayan ako, sabi, thank you, you made a hard subject easy to understand. You're there? Yeah, I'm seated there. I'm listening to your Sunday school. Buti lang hindi ko nakita bago ako magturo sa Sunday school. Kung hindi, siguro hindi na ako makapagsalita. Sabi ko. And then, dahil may sakit sa puso, may sakit din po ako sa puso, umalis na lahat ng tao, kami na lang ang naiwan, puso ang pinag-usapan namin. Tapos sabi niya sa akin, we will help you. We'll help you. Just don't tell anyone. But we will help you. 4 na beses niya ako nilapitan, umuwi kami in a matter of 4 hours. Approach niya ako, we'll help you. Don't worry. So, mga kapatid, nakita natin kung paano kumilos ang providence ng Panginoon. People we don't even know. Given na meron ang mga gawain na kailangang i-sustain. No? And napasimulan po yun ng Panginoon, tatapusin yun ng Panginoon. Okay, manalangin po tayo mga kapatid. Maraming salamat Panginoon sa iyong mga salita. Nakita namin na nilatag mo ang mga prinsipyo na pwede naming sandigan ng aming mga isipan, lalo na sa makabagong panahon na napakarami naming pinagtitiwalaang pamamaraan. Ngunit napakapayak ng iyong mga prinsipyo na nahahalaw namin sa iyong mga simpleng salita na pwede naming lakaran ang buong pagtitiwala dahil Panginoon, alam namin ikaw ang nasa likuran ng lahat ng ito. Higit sa lahat, sa aming panahon ay matatag na ang iglesia, napakatibay ng mga kaisipan upang ang iglesia ay maging sentro ng lahat ng gawain ito. At mula rito ay bubukal ang iba't ibang uri ng ministeryo na nauugnay sa iyong pinakadakilang layunin, ang iyong dakilang utos sa pag-abot sa lahat ng nilalang na lalo na ang iyong mga pinili sa kaligtasan upang ipaganap ng walang pagsala ang iyong mga layunin. Kaya Panginoon, pagpalain mo kami sa aming maikling karanasan, mahamon kami upang lalo pang magtalaga ng buhay namin, anumang kaliit
ng aming magagawa, alam namin, Panginoon, ito ay nagmula sa iyo at ito ay may bahagi sa malaking gawain ng pagmimisyon. Maraming salamat sa bukas na panahon at puso ng bawat isa na nakikinig. Nawa igawad mo sa amin ang iyong pagpapala. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.